Hi guys. So medyo matagal-tagal bago ako ulit nakapag-upload, pero ito. So ngayon mag-setup naman ako ulit ng din pa rin sa Tapo C200. Bakit Tapo C200 pa rin ginagamit ko? Kasi tingin ko naman is wala naman ako nagiging problema dun sa quality nung camera niya and yung video niya. So tingin ko kahit yung Tapo C200 pa rin ang kuhanin mo ngayong 2022 is worth it pa rin naman siya. Kaya yun, kasi yung gamit ko ngayon hanggang ngayon, okay pa rin naman sila. Then, yun, ito. Bagong dating, Tapo C200. Then, meron ako dito, ang SanDisk na Ultra. 64GB na memory card. May sinasabi din sila na ang kailangan ko na memory card is yung mas, yung mga high speed na, na memory card. Yung pang video recording talaga, yung ginagamit talaga for this kind of camera. Pero sa akin naman, since hindi naman ako nagkaroon ng problema dito sa SD card na ganito, meron man, minor lang, so kaya namang solusyonan. So tingin ko hindi naman ako kailangan mag-upgrade ng memory card. Kasi yung memory card na isa is parang times 2 yung price compare dito. So, ang ano ko naman din, yun nga, hindi naman ako nagkaroon ng problema. So, bakit papalitan? And yung nagkaroon ng problema before, nagawa ko ng paraan and then, okay na ulit ngayon. Hindi naman na ulit bumalik. So, ayun. Pero kung gusto nyo maka-sure dun sa quality ng camera and yung video, pwede nyo naman din palitan, guys. Yung sa akin lang naman, ito yung prefer ko. Since sa experience ko, wala naman ako naging problema. So ngayon, yan, start ulit natin. Buksan na natin ito, si Tapo C200. So, isi-setup ko to ngayon sa loob naman ng bahay. Kasi before, yung mga sinetup ko ay sa labas. So kung tatanungin nyo kung kamusta si Tapo after more than a year, ang masasabi ko, napaka-sulit si Tapo. More than a year, yung mga tapo namin sa labas, okay pa din. Siguro magbabago yung kulay niya, hindi na siya yung white na white, yung outside appearance, pero yung performance is just the same. So yun, same pa rin. Naman power supply. Si Tapo mismo ayan, si Tapo mismo and yung stand, ito yung pwede natin siya ilagay pabaligtad or patayo, depende sa atin. So ito usually talaga ginagamit ito pag isasabit mo, kasi meron naman siyang makikita nyo, para meron siyang rubber part para yung grip hindi siya basta dudulas kung itatayo man natin. So pag ginamitan na nito, kailangan lang din natin palitan sa settings and then invert natin yung camera, inverted yung camera. So yun guys, start na ito ang ginagamit kapag siguro ang paglalagay natin is sa semento. Yan, meron dito mga talks pala, sorry. So yan, start ko na ngayon. Pakita ko na rin po pala itong power supply niya. So yung power supply niya, I guess yung haba is parang nasa 3 meters. So ito, start dito. Nasa 3 meters din siya. Kung maiksi man ito para dun sa kanya, pero yun yung pinakamagandang place, mas maganda na gumamit na lang kayo ng extension instead na pilitin nyo itong haba na to na parang nasa 3 meters lang, pero yung position ng camera nyo is hindi yun yung the best position na kung saan nyo pwede ilagay si camera, si Tapo. So ayun, dapat ilagay nyo siya dun sa
I would suggest na yung pwesto ng camera natin ilalagay lagi dun sa place na isang kahit na hindi nyo siya masyadong kontrolin is makukuha niya lahat yung angle na gusto nyo. And yung mga, syempre, yung mga kailangan natin laging tinitignan, ayun, dun siya nakatapat. Ako kasi ang ilalagay ko to ngayon sa itaas pa rin ng sa kisame ko ilalagay ito. So, magbubutas ako, may mga screw naman dito. Pwede kong magamit ito. So, yan. So, ngayon, mag-start na ako. Ito nga palang may guide din to. So, yan, may guide. May instructions. Yan, paanong i-mount nandito. So, yan. May mga quick start guide naman. Mounting instructions. And then, appearance. Ito pwede nyo nang basahin. And then, nandito yung app niya. So, nandito na rin sa quick start guide. Okay. So, itong camera base na ito, meron siyang ito. Ang tawag nila dito is yung mounting template. So, dito makikita nyo, meron siyang guide to eh. So, pwede nyo itong idikit sa wall or sa kisame, saan nyo man ilalagay yung camera. And then, yun yung mga part na bubutasan. Especially doon sa mga, ang pagsasabitan is semento. So, yan. Guide para hindi tayo magkamali kung ano yung butas. Kasi saktong-sakto yan. Ayan. Makikita nyo, saktong-sakto. So, yun lang guys. So, ngayon mag-start na ako i-set up itong camera natin indoor. And, wait lang. So, ito guys. Ang next step natin ay kukontrolin natin to using the Tapo app. So, yan. Makikita nyo dito. Pwede nyo i-scan yung QR code para ma-download nyo yung Tapo app or just search na lang yung Tapo sa App Store or Google Play. So, yan. So, step 1 na yan. And then, ang step 2 is i-power up natin. So, ako yung step 1 kaya medyo skip ko na kasi downloaded na yung Tapo sa akin. So, yan, kung makikita nyo, ito na yung mga Tapo na ginagamit ko. And kapag mag-a-add ka ng bagong Tapo, kiklik lang natin tong plus sa taas yan. Then, hanapin lang natin kung anong model ng Tapo. Ayan, may mga bagong Tapo naman. So, meron na nga dito si Tapo C10. Upon checking, yung difference lang nila is yung quality ng camera. Mas mataas ang megapixel ni Tapo C210 compare kay Tapo C200. Na tingin ko naman is yung si Tapo 200 is hindi naman nalalayo masyado yung quality nun. Ang magiging problem ko kasi pag nag-C10 ako, una-una yung kain sa memory. Baka yung 64 gig is hindi na siya good for 7 to 8 days. Kasi nga medyo mas maganda yung quality niya. So expect natin na mas malaki din yung memory na kakainin niya. Unlike si Tapo na subok ko na yung 64 gig sa kanya is kaya hanggang 7 to 8 days. So yun. So ito, since Tapo C200, i-click ko yung sa Tapo C200. Makikita nyo dyan, nakalagay naman power up and check the LED. So kunin natin yung power supply. Ito yung power niya guys. Sasaksak yung power supply natin. And sasaksak natin. So yan, makikita nyo. So ang kailangan is magbi-blink yung LED na nasa gitna. Yan, green and red. Yan, katulad ditong nasa setup natin. Wait lang natin. Mas maganda baba ko na lang pala. Bakit kailangan ibaba? Kasi minsan ito guys, may ikot to eh. Nagta-turn ng left, nagta-turn ng right. So, pag hawak niya siya is hindi niya masyadong magagawa yung dapat process ni Tapo. So, antayin lang natin. So, yan. Habang nag-aantay tayo, ang next na process kasi dyan,
once na ma-open natin yan and ma-connect, yung setup na. So yan, nag-blink siya, color green. Yun, makikita nyo ito. Makikita nyo, umiikot siya guys, ayan na. Yan, umiikot siya. Yan yung sinasabi ko na kaya kailangan nasa baba pa rin siya. So yan, wait lang natin siya. Ikutin yung ano yan eh. Yun, umiikot eh. So yan, pag tapos na yung process ng pag-ikot niya and then yung pagtaas baba nung lens niya, that's the time na pwede na nating i-proceed yung process natin sa setup. So yan, makikita nyo green and red nag-blink katulad nitong sa setup niya sa phone. So yan, in-next lang natin yan guys once na okay na. So ang nakalagay dito, connect to your Tapo device. So paano ko magko-connect sa Tapo? Ang gagawin mo lang is pupunta ka lang sa Wi-Fi. So punta tayo sa settings and then click natin yung Wi-Fi. Hanapin mo dito yan, si Tapo Cam 19195D. Click lang natin. Yun. So, ngayong nakakonect na ako, antayin lang natin. Connect. Yun. Makikita nyo, lumabas na yung Wi-Fi na logo doon sa taas, sa upper left. Meaning na nakakonect na ako talaga kay Tapo. So, balik lang tayo sa Tapo app. Yun. Once na connected, yan. Automatic naman siya. Antayin lang natin. Yun. Connected na. Found it. Ngayon naman, searching for a Wi-Fi. So, ito. Kailangan ko lang So, ito guys ha. Ang tip ko sa inyo, kapag kinonect nyo siya sa Wi-Fi, kailangan laging nakasave password. Kasi may mga times na madi-disconnect si Tapo sa Wi-Fi natin. Ano yung mga instances na yun? For example, nawala ng power. Diba? Pag nawala ng power, unlike kung nakasave password ka kay Tapo, automatic magko-connect na siya. And yun nga, at least hindi ka na din mahihirapan sa susunod na mag-set up ka. Yun, hindi mo na kailangan i-input yung password since nakasave na siya sa mga Tapo app. So, next na natin. Yan. Connecting to Wi-Fi. Nagsalita si Tapo guys. Sabi niya connecting to Wi-Fi. So, go. Wi-Fi connected. Yun. Maganda. Ang sabi ni Tapo, connected na siya sa Wi-Fi natin. So, connect to Wi-Fi. Okay na. I'm already connected. Hindi ko na kailangan palang pindutin guys. Automatic na siya. So, yan. Name your device. Ito naman, kapag lalo na kung meron kayong Tapo na siguro mga 3 or 4 na piraso, and then ilalagay nyo sa different sides ng bahay nyo, kailangan nyo talagang ilagyan ng pangalan para hindi kayo malito. So ako, ang ilalagay ko is living room. Kasi ito ilalagay ko to sa living room. Yan. Okay na, living room. Then, set location. Setting each device location is a great way to tell them apart. Yan. So, malalaman mo kung nasa indoor, nasa inside home, outdoor. So, ako, since sa loob ng bahay, ang ilalagay ko dito is itong home. Yan, home. Okay, then click next. Complete. You've configured your Tapo device and it's ready for use. So, yan. So, mount to the wall. Pwede naman dito. Before you start, take the camera to the location that you would like to monitor. Remember to mount your camera close to a power source with a strong Wi-Fi signal strength. So, isa din consideration yung tama na yung Wi-Fi, kailangan kung saan nyo isi-set up si Tapo, dapat abot siya ng Wi-Fi.
Kasi kung hindi siya abot ng Wi-Fi, wala din. I mean, hindi nyo din siya ma-access through Wi-Fi or locally or kung nasa labas kayo, hindi nyo rin siya ma-access ng remotely. So, kailangan si Tapo malapit sa Wi-Fi. Or yung part na lugar sa inyo na nasasaga pa rin yung Wi-Fi. So, yan. Next natin. So, ito. Pinakita lang niya kung ano yung mga kailangan. Very user-friendly talaga yung app ni Tapo. May mga drill pa. So, yan. Dito naman lahat ng instructions kung paano yung mount to the wall. Kung paano natin ilalagay sa wall. Dito may mga nag-drill kasi siguro ito dinikit nila sa sa wall nila na sementado or sa dingding nila yan. So, depende naman sa inyo guys. Kung sa amin kasi ang pagsasabitan ko nito sa kisame lang. So, yung kisame naman namin is gawa lang naman sa wood. Pero meron naman syempre yung kisame, for example, yung mga up and down na bahay. Syempre yung kisame nyo, ano pa rin, sa first sa ground floor is simento. Meron din naman na wood na. So, yun, depende sa inyo guys kung gagamit pa kayo ng drill. So, yung once na na-set up na natin, camera preview. Nakikita nyo. Guys, makita ko sa isa. So, kung makikita nyo si Tapo, yan. Siguro yung distance nito is parang mga 6 inches. Pero kung may papansin nyo, widescreen siya. So, ito, makikita nyo din dito. May option ka dito na i-invert yung image. Yan, widescreen siya. Parang na 6 inches lang yung distance ng camera dito sa box. So, yan. Pakita natin. Yan. Medyo mas malapit na to eh. Mga 6 inches. So, ayun ang kinagandahan kita po. Widescreen siya. Maliban sa widescreen na siya, is kaya mo pa siyang i-move from left to right. So, yan. Kung i-invert image natin siya, pakita ko natin sa inyo to. Ito yung kapag in-invert image natin siya, yan. So, pabaligtad. Bakit pabaligtad? Saan ba ginagamit yan? So, itong invert image, ginagamit to kapag ang setup ng camera nyo is nakabaligtad din. Yan, yung mga nasa kisame. Kung makita nyo. Yan. So, depende naman sa inyo kung saan nyo ilalagay si Tapo. Basta, ilagay nyo si Tapo yung part na kung saan yung gusto nyo laging nakikita. And, hanggat maaari, maximize nyo siya. Kumbaga, ang maximize ang binabanggit ko dito, yung camera na kung saan nakatutok si Tapo is marami siyang mahahagip kahit na hindi nyo na siya i-move. Kasi, bakit ganun? Mas okay kasi na hindi mo siya masyadong minumove. Kasi syempre hindi mo naman lagi yung namomonitor. So kung nakatutok siya dun sa place na medyo malawak na yung nasasakop niya, edi kahit di mo siya lagi namomonitor, marami yung part na pwede mong makita. And yun lang kasi nare-record din. Kung ano lang na video ni Tapo. So yun, next natin. Close ko na to. Sounds good. So, meron silang bago ngayon eh. Tapo Care Cloud Services. Ito naman, Tapo Care Cloud Services. Para siyang kung meron kayo ng mga Google Drive, mga para additional memory siya para kay Tapo na yung mga nare-record na videos is na-upload online. Yan, cloud storage. Parang sa Apple naman yun, yung cloud. Settings ko. Yan, kung sa Apple kasi
sa Apple kasi ito iCloud, di ba? So, just the same lang siya. Kung gusto nyo lang naman, pero pwede rin naman to. So, pero may memory card ka naman and kaya mo i-access through online. Tingin ko, depende pa rin sa inyo yan, guys. Pero pwede either way. So, skip lang natin. You can always go to camera settings to get a 30-day free trial of Tapocare. Got it. So, ito, set up local storage. So, ang next natin is maglagay na ng memory card. So, ito, meron na tayo ngayon, living room. Bali, tatlo na sila. Back tapo, living room, and front cam. So, yan. Pakita lang natin. So, ito yung mga na front cam. Ito yung living room. So, first time natin go, watch, listen, chat. Activities. So, got it. So, yan, dahil hindi ko pa siya nailagay dun sa pwesto niya talaga. Ito muna. Since lalagay pa na siya ng memory card. So, saan ba tayo maglalagay ng memory card? Pakita ko sa inyo. So, pag maglalagay tayo ng memory card, guys, kailangan ang tapo nyo naka-pan and tilt pataas. Ayan, tagitan tayo. So, ayan, makikita nyo naka-pan and tilt siya pataas. Bakit? Ba't kailangan nakataas? Kasi, ang lagay ng memory card is nandito. Ito, guys. Yan. Ito naman, kapag kailangan siyang i-reset. Itong button na ito. So, yan. So, lalagyan na siya ng memory card. So, ito. Open natin itong memory card. Ingat lang din kayo, guys, pag open na memory card, baka mamaya masyadong masugat yung part na to. Yan. So yun, ito ilalagay ko na to ngayon. Itong memory card is insert na dito. Makikita nyo naman dito yung proper way ng pag-insert ng memory card. Pero pakita ko na din. So ang proper way is ganyan. Ito may part na para may cut is nasa right side. Itong straight lang nasa left. So nasa left siya ni tapo. Yan. So, kaya pag ipapasok niya siya, ganyan. Makikita nyo nasa taas yung may logo ng SanDisk. So insert lang natin. Yun, marinig nyo parang nag-click siya. The SD card is not formatted. Please format it according to the app guidelines. Yun. So dito marinig nyo ito yung speaker niya, guys. Yun yung nagsasalita. So sabi sa atin, kailangan daw i-format. Yan. So labas na lalabas yung motion detected. So ang pag-format dito, click mo lang tong settings na to. And then, micro SD card. Yan, kung may mabasa nyo, micro SD card. Nakalagay, excuse me, unformatted. So, click lang natin. To use micro SD card for recording, initialize it. Note that all data on the micro SD card will be deleted once initialized. Initialize na. So, yan, initialize natin.
yung matagal lang. So sa video, gagawin ko is fast forward ko na lang. Yun, format successfully. So yun guys, once na format na natin, kailangan itong loop recording is naka-on. Yan, take note yan guys. Kasi bakit kailangan naka-on yung loop recording? Kasi ang loop recording, ang use talaga niyan is para hindi mapuno yung memory card mo. For example, meron kang ang memory card may 64 gig na kaya mag-record ng 7 to 8 days. Kapag naka-loop recording, for example, nag-record na si camera ng more than 8 days na, nasa pang 10th day na, 10 araw na siya nagre-record. Yung gagamitin niyang memory para maituloy niya yung pag-record niya for the 8, 9, and 10 days, and so on and so forth, is yung mga, magdi-delete siya ng mga videos o yung mga files na nauna. Example, yung first day mo or yung second day mo, i-delete na niya. So, yun, parang ano lang naman, sequence lang naman siya guys. So, kung nagdagdag ka ng naging pang 9th day na, delete niya yung first day mo or yung second day, hanggang second day. So, yun guys. Hanggang sa tuloy-tuloy lang. Basta ang maximum recording niya is within 7 to 8 days. So, yun, depende sa inyo kung ano yung mas gusto nyong memory card. Pero ang nakalagay naman dito kay Tapo, dito sa box niya mismo is kaya hanggang 128 gig. So yan, kaya guys lagi naka-loop recording. Kasi kung hindi naka-loop recording yan, yun nga, kung sinabi ko kanina, for example, nakapag-record na siya ng more than dun sa capacity niya, ang mangyayari is hindi niya na maire-record yung mga succeeding na mga videos. So yun ang iiwasan natin. So, kailangan loop recording lagi. So, back ko lang. Makikita nyo dun, mapapansin nyo dun, ang daming mga notifications kanina. So, pwede naman nating tanggalin yun. So, ito. At tatanggalin yon using this detection and alerts. Ayan, click natin. Ayan, may motion detection dito. Depende sa inyo kung anong motion sa CTBT. Kasi kung high, kahit ultimo yung hangin lang na parang sobrang liit lang na bagay na gumalaw, manonotify kayo kaagad. Ako naman guys, hindi ko na rin masyadong inaano to. So, ino-off ko na itong motion detection. Normal lang natin, off ko na natin ito. Kasi pag in-off ko siya, so pwede naman papalitan ko ito mamaya sa notifications. So ito yung activity zone. Dapat itong activity zone lahat naka-red. Hindi pwede yung yan, for example yan. So yung part lang ng naka-red yung i-detect niya na kung may motion. Unlike yung lahat, so dapat entire view covered siya. Para kahit sa part man dyan yung may gumalaw, is manonotify ka. So dito yan guys. Pwede naman dito sa activity notification, dito nyo na lang siya i-off. Send me notifications, always no. Yan, pwede naman i-off na lang yan. To your phone when your camera detects activities. So yan, dito nyo na lang siya i-off. Huwag nyo na i-off yung kanina. So ito na lang, activity notifications, off natin. Para hindi siya notify pag yung camera natin is nakadetect na activities. Then next, so
itong mga to motion tracking parang hindi ko naman masyadong kailangan. So, yan. Ngayon, pupunta naman tayo dito sa recording schedule. Isa din itong mahalaga. Itong recording schedule. Yan. So, kung makikita nyo, nakakulay orange siya as default. Sabihin, detection recording. Yan. Kasi kung color blue yan, continuous recording. Ano yung sabihin ng detection recording? So, kung walang activity yung camera mo, kung walang gumagalaw or walang movement, hindi siya magre-record. Pero, syempre may mga part din siguro na hindi natin masabi na mamaya may gumalaw, pero may mga gumalaw pala pero hindi niya agad na-record. So, ako, mas prefer ko. And yung basihan ko naman ng 7 to 8 days is continuous recording. So, kahit na walang gumagalaw, kahit walang movement, is magre-record pa rin si Tapo camera. Kaya pag magde-detect tayo, mas madali lang din naman kasi may mga dun sa video recording, may mga kulay naman kung detection recording ba siya or continuous recording lang. So, yun guys. Click lang natin itong mga to. Palitan natin. Edit pala, edit. Yan. So, pwede ka mamili dyan. Ito guys, edit. Then, mamimili ka continuous or detection recording. So, ako continuous lahat yan. Yan. Pag continuous recording, color blue. Kung mapapansin nyo, mayroon din yung walang kulay. Ibig sabihin yan, hindi siya magre-record or hindi din siya magde-detection recording. So, iwasan natin magkaroon ng kulay na ganun. Dapat blue lang lahat. Then, save. Ayan, dapat ganyan siya guys ha. Ang recording schedule nyo dapat color blue lahat. So, back tayo. So, yun na siguro. Ito, ang time zone, may mga nagtatanong din dito. So, yan, time zone, ito yun. Kailangan Asia or Hong Kong. Automatic naman yan guys. Pag kinlik nyo yan, automatic siya mag-update. Since Wi-Fi camera to. So, yung mga updates niya through internet din. And, pwede rin natin i-check dito itong click natin itong living room. Ito yung tapos ito 200. And then check natin yung firmware version. So check for update. Ito guys, mahalaga na naka-update lagi. So up to date naman siya. Kasi pag hindi naka-update yan, yun ang mahirap. Minsan nagkakaproblema yung camera, hindi siya agad ma-access. So mapansin nyo may tapo dito. Oops. May tapo doon. Pwede natin tanggalin yan guys. Sorry. So, paano tanggalin yung tapo doon? Click mo lang yung settings. Tapos, punta tayo dito sa advanced settings. Click na itong on-screen display settings. Yan. So, pwede i-off. Ito yun display logo. Yun. So, yung display timestamp, yan, kahit huwag yun natanggalin since magandang reference yan kung anong oras yung mga video recordings. So, ito na display logo. Kung gusto nyo lang naman, natanggalin yung nakasulat na tapo. Yun. So, wala na. So, ano pa ba? Siguro yun lang naman guys. If ever naman may mga additional pa kayo or may mga questions pa kayo doon sa mga shinare ko, huwag kayo mahiya mag-comment. So, ngayon lang talaga medyo naging busy kaya hindi ako nakapag-reply sa lahat ng mga nagko-comment. Pero yun, bigyan ko kayo ng time minsan para at least ma-replyan ko lahat ng sagot nyo. Hindi ko man masagot lahat. Siguro, yun, panoorin yung mga videos ko. Baka may mga tanong kayo na nasagot ko na doon. So, yun guys. So, maraming salamat. And itutuloy ko to. Hindi ko pala nailagay sa living room. Pero ganun yung pag-setup guys. So, maraming salamat sa mga nanonood. And nagla-like, nagsasubscribe sa akin.
And yun guys, patuloy nyo lang akong supportahan para at least mas makapaggawa pa tayo ng maraming video tulad nito. So yun, see you ulit sa aking review, and then I hope na sana nag-enjoy kayo kahit na simpleng share lang naman to. And yun, see you on my next video. Salamat. Ay, sorry tapo. Okay.